simulan na natin ang ika-34 na istorya. At habang nakaharap si Baltay kay Raven na patuloy na nagpapalabas ngayon ng kanyang malakas at matinding kulay asul na Dragon Aura, natanong ni Baltay sa kanyang isipan kung nagawa nga ba talaga ni Raven na matigil ang kanyang hukbo ng mga zombie. At dagdag pa nito sa kanyang isipan na ang aura ngayon na ipinapalabas ni Raven ay mas malakas kesa sa dati nitong ipinapalabas na namumulang aura. Kung saan dahil dito, si Baltay ay napamura kay Raven. At habang patuloy na nagpapalabas si Raven ng kanyang nag-aapoy na kulay asul na aura, naisip niya na wala siya sa posisyon para mabulag sa galit dahil lamang kay Baltay. At makikita natin ang labis na takot sa mukha ni Baltay, kung saan nanlalaki ngayon ang kanyang mga mata at siya ay napabukas ng kanyang bibig. Ito ay dahil sa kanyang harapan ay si Raven na hawak-hawak ang kanyang sandata, kung saan ang espada nito ay nagpapalabas ng umuusok na kulay asul na aura. At habang patuloy nitong hawak ang kanyang sandata, nasambit niya sa kanyang isipan na siya ay tagapagmana ng layunin ng pamilya ng Val. Kung saan bumalik sa kanyang alaala ang mga oras na hiniwan ng kanyang ama ang demonyong lobo na sumusugod, para mailigtas ang babae at ang kanyang anak sa panganib. At pagsugpo ng kanyang ama at kuya sa mga demonyo na nasa kanilang teritoryo para sa ikabubuti ng kanilang mga tao. Kung saan dahil sa mga naalala ni Raven, napahigpit siya ng pagkahawak sa kanyang espada. At habang hawak-hawak ang kanyang espada at patuloy na ipinapalabas ang kanyang malakas at matinding kulay asul na aura sa harap ni Baltay. Nasambit nito sa kanyang isipan na bilang tagapagmana ng layunin ng mga Val, gagampanan niya ang kanyang tungkulin. At lumipat naman tayo pabalik sa pasukan ng nasusunog na mansyon ng pamilya ng mga Thailand, kung saan wala pa rin tigil ang pagsugod at pagpasok ng mga sundalo ng pamilya ng Brescia. At pumunta tayo sa itaas ng bubong ng patuloy na nasusunog na mansyon, kung saan makikita natin ang tatlong mga mersenaryo na nakatayo sa gilid ng bubong habang pinuprotektahan nila si Rov Thailand sa mga papalapit na grupo ng mga sundalo ng pamilya ng Brescia. At dahil wala nang matatakasan si Thailand at ang grupo ng mersenaryo, nasambit ng sundalo ng Brescia na ito na ang magiging katapusan para sa kanila dahil hindi na sila makakatakbo. Kung saan dahil sa mga nasambit ng sundalo, makikita natin sa mga mukha ng tatlong mersenaryo at ni Thailand ang labis na pag-aalala. At dahil dito, napamura si Thailand at pasigaw nitong natanong sa mga mersenaryo kung bakit pa sila dito pumunta, dahil sila ngayon ay walang may matatakasan. At agad din naman itong sinagot ni Skyla ng pasigaw na wala silang may pagpipilian dahil ito lang ang tanging lugar para maiwasan nila ang mga nagliliyab na mga apoy sa mansyon. At naiinis at pasigaw din na nasambit ni Gus kay Thailand na kung siya ay magpapatuloy pa sa pagsasalita, siya ay kanyang pupugutan ng ulo at ibibigay niya ito sa mga sundalo ng Brescia. At habang hinihingal, nasambit din ni Jody na malamang ito lang ang tanging paraan para sila ay mabuhay. Kung saan pagkalipas ng ilang sandali, bigla na lang naghanda ang mga sundalo ng pamilya ng Brescia, kung saan ito ay ikinabahala ng tatlong mersenaryo at ni Rov Thailand. Nang bigla na lang ang mga sundalo ng pamilya ng Brescia na sumugod papunta sa kanila dala-dala ng kanilang mga sandata. At habang ang mga sundalo ay patuloy na tumatakbo papalapit sa mga mersenaryo at kay Thailand, bigla na lang may lumabas na kulay asul na ilaw sa kanilang inaapakang bubong. At ito ay ikinasira ng bubong, kung saan dahil sa biglang pagkasira nito, napahinto at napaatras pabalik ang mga sumusugod na sundalo ng Brescia. At ito ay ikinagulat din ng mga mersenaryo at ni Rov Thailand. Kung saan makikita natin ang tatlong mersenaryo na napangangaat ng laki ang mga mata dahil sa pagkagulat sa biglaang pangyayari. At pagkalipas ng ilang sandali, si Jody ay napatingala sa himpapawid dahil sa biglang paglabas ng isang nilalang sa nasirang bubong. At dahil sa biglang paglabas ng nilalang na ito papunta sa himpapawid, ang tatlong mersenaryo ay natigilan sa kanilang kinatatayuan habang nakatingala. At ganoon din ang naging reaksyon ng mga sundalo ng pamilya ng Brescia. At may makikita tayong isang kamay na nagpapalabas ng Aura Blade, kung saan ang Aura Blade na ito ay ipinapalabas ni Sol habang siya ay patuloy na nakalutang sa ere. At dahil namumukhaan si Sol ng mga mersenaryo, sabay-sabay nilang nasambit ng pasigaw ang pangalan ni Sol. At dahil may napapansin din na kakaiba si Skyla kay Sol, napatanong siya kung ang nasa likuran ba ni Sol ay mga pakpak. Habang si Tyler naman ay napasambit na si Sol ay napakaganda. At habang lumulutang si Sol sa ibaba ng mga mersenaryo at ng mga sundalo ng pamilya ng Brescia,
Bigla na lang siyang nagpatuloy sa paglipad, kung saan siya ay agad na lumipad papunta sa tatlong mga mersenaryo at kay Tylan. At nang si Saul ay makalapit sa kanila, bigla na lang nitong hinawakan si Skyla at Tylan sa kanilang mga damit. At ganoon din ang ginawa ni Saul kay Jody at Gus, kung saan ang mga ito ay nagulat at nalito sa biglang pagsunggab sa kanila ni Saul. At dahil sa pagdala ni Saul sa mga mersenaryo sa himpapawid, wala nang may nagawa ang mga sundalo ng Brescia. At nang mapagtanto ng apat ang mga pangyayari, makikita natin ang nakakatawang mukha ng apat dahil sa takot sa biglang pagsunggab sa kanila ni Saul papunta sa himpapawid. At si Saul ay nagpatuloy lang sa paglipad sa itaas, kung saan ang mga sundalo ng Brescia ay napatingin na lang sa kanila habang unti-unti silang nawawala sa kalangitan. At nang mapagtanto din ng mga sundalo ng Brescia ang mga pangyayari, nasambit ng isang sundalo ng pasigaw na ang mga ito ay nakatakas. At natanong naman ng isang sundalo kung sino ang babae na bigla na lang sumulpot. At habang patuloy na hawak-hawak ni Saul ang apat habang sila ay nakalambitin sa himpapawid, nasambit ni Tylan na para madala ang madaming tao gamit lamang ng kanyang mga daliri, si Saul ay may nakakatakot na lakas. At sinagot naman ni Skyla si Tylan ng patanong kung ito lang ba ang kanyang ikinagulat. Habang si Jody naman at Gus ay nagpapalabas na lang ng natatakot at naiinip na mukha habang ang mga ito ay patuloy na hawak-hawak ni Saul. Kung saan habang ang mga ito ay papalayo sa nasusunog na mansyon ng pamilya ng Tylan, nasambit ng mga ito na hindi ito maaari. At bumalik naman tayo sa loob ng nasusunog na mansyon, kung saan makikita natin ang pagdating ng mga sundalo ng Brescia sa ikalawang palapag papunta kay Isla. At dahil sa pagdating ng mga sundalo, napatitig na lang si Isla sa kanila. Kung saan dahil din sa pagdating ng mga sundalo, nasilayan ng mga ito ang nagdudugong espada ni Isla. Nang bigla na lang sumigaw si Fillmore at natutuwang nasambit nito sa mga sundalo, "Magaling at nakapunta kayo dito, aking mga sundalo na pinalaki ko ng maayos para maging isang mapagmalaking mandirigma ng sisak." At nasambit din ito habang nakatingin sa kanyang mga sundalo na sila ay kanyang pinakatapat na mga tauhan. Subalit nanlaki ang mga mata ng mga sundalo ng pamilya ng Brescia at hindi ang mga ito makapaniwala sa kanilang nakikita. At si Isla naman ay napatitig na lang kay Fillmore, kung saan habang nakatusok si Fillmore sa railings ng nasusunog na mansyon at siya ay mayroong malaking hiwa sa kanyang leeg, siya pa rin ay nakakapagpatuloy pa sa pagsasalita at patuloy na nabubuhay. Kung saan habang patuloy na pinagmamasdan ng mga sundalo ng Brescia ang nakatusok na si Fillmore, nakikita din nila na putol ang kanyang mga kamay at may malaki din itong sugat na nasa kanyang leeg. Kung saan kahit na ganito ang kanyang sitwasyon, nagawa pa din itong mag-utos sa kanyang mga sundalo, "Tagain niyo ang lalaking ito ngayon din." Wika nito, subalit hindi siya sinunod ng mga sundalo at patuloy lang siya na pinagmasdan ni Isla. At dahil sa mga pangyayari, napatanong ang mga sundalo kung ito nga ba ay ang kanilang commander na si Knight Commander Fillmore. At dahil sa pagdududa ng mga sundalo, ito ay labis na ikinabahala ni Fillmore. At dahil sa mga nakikita ng sundalo kay Fillmore, nasambit nito ng nanginginig sa galit na hindi ito ang kanilang commander. At agad nitong tinuro si Fillmore at pasigaw na nasambit sa kanyang mga kasamahan na ang halimaw na ito ay peke at hindi ito ang kanilang totoong commander. Kung saan nanlaki ang mga mata ni Fillmore. Ito ay dahil agad siyang sinugod ng mga sundalo ng Brescia dala-dala ng kanilang mga sandata para siya ay atakihin. At habang sinusugod ito ng mga sundalo makikita natin ang pag-alis ni Isla papalayo. At bumalik tayo ng bahagya sa istorya, kung saan itinuro si Fillmore ng sundalo ng Brescia at nasambit ng sundalong ito na ang halimaw na si Fillmore ay hindi ang kanilang totoong commander. Kung saan nanlaki ang mga mata ni Fillmore dahil dito. At makikita natin ang pag-uusap ng mga sundalo ng Brescia, kung saan nasambit ng isang sundalo na ang laban na ito ay nagsimula dahil mayroong sinabi ang kanilang commander kay Count Brescia. At nasambit naman ng isa pang sundalo na ibig sabihin nito, ang pagtataksil ni Tylan ay hindi totoo. At dahil sa sinabi ng sundalong ito, natanong ng iba pang mga sundalo kung ang lahat ba ng mga kaganapan ay hindi totoo. At nasambit naman ng isang sundalo na malamang sila ay naloko, habang patuloy lang sila na pinagmamasdan ni Isla. At habang patuloy na nakatusok si Fillmore sa railings ng nasusunog na mansyon, ang pag-uusap ng mga sundalo ay kanyang narinig kung saan siya ay napakagat sa kanyang ngipin dahil sa pagkabahala. At bumalik tayo sa mga sundalo,
kung saan nasambit ng isang sundalo ng nagagalit na naisip niya na mayroong kakaiba sa mga pangyayari simula pa lang nung una. At dahil sa mga nasambit nito, sumang-ayon din ang iba pang mga sundalo at nasambit nila na ito rin ay kanilang naramdaman. At dahil dito, bumalik ang pansin ng mga sundalo ng Brescia kay Fillmore, kung saan nagagalit na nasambit ng isang sundalo kay Fillmore na ang lakas ng loob nito para sila ay lukohin. At natanong din ng pasigaw ng isang sundalo kay Fillmore kung nasaan ang totoo nilang commander. At pagkalipas ng ilang sandali, napasigaw ang mga sundalo ng Brescia na siya ay patayin, kung saan agad din ang mga ito na sumugod papalapit kay Fillmore dala-dala ng kanilang mga sandata. At habang papalapit ang mga sundalo, pasigaw na nasambit ni Fillmore na siya ay ang kanilang totoong Knight Commander. At dagdag pa nito, nalampasan niya lang ang pagiging tao. At habang nanlalaki ang kanyang mga mata, nasambit niya na ito ay para sa kapakanan ng kanilang engrandeng plano. Kung saan pagkatapos nitong magsalita, maririnig ang kanyang pagsigaw, at makikita natin ang pagtalsik ng kanyang mga dugo habang siya ay pinagmamasdan ni Isla. At habang patuloy na nagmamasid si Isla sa patuloy na inaataking si Fillmore, bigla na lang siya na napatitig sa kanyang espada at nasambit nito ang salitang isang puppet na nalampasan ng pagiging tao. Kung saan habang hawak-hawak nito ang kanyang espada na napupuno ng dugo, nakita nito sa refleksyon ng kanyang nagdudugong sandata ang kanyang dating sarili. At dahil dito, makikita natin ang lungkot sa kanyang mga mata. At pagkalipas ng ilang sandali, binalik niya ang kanyang mga sandata gamit lamang ng kanyang isang kamay sa kanilang takip na nasa kanyang baywang, kung saan ito ay tumunog dahil sa lakas ng kanyang pagbalik. At makikita natin ang pag-alis ni Isla sa kanyang kinatatayuan habang patuloy na inaatake ang nakatusok sa railings na si Fillmore ng mga sundalo ng pamilya ng Brescia. At pumunta tayo pabalik sa labas ng nasusunog na mansyon ni Tylan, kung saan makikita natin na hawak-hawak ni Saul ang apat sa himpapawid habang ang mga ito ay nakatingin sa ibaba ng hardin ng mansyon na napupuno ng mga sundalo ng pamilya ng Brescia. At dahil sa mga nakikita ni Jody, tinawag nito ang pansin ng kanyang mga kasama at sinabihan niya na mayroong kakaibang nangyayari sa ibaba. At habang nakatingin sa mga nakatayong sundalo ng mga Brescia sa hardin, natanong nito kung ang mga sundalo ba ay tumigil sa pag-atake. Kung saan si Saul ay napalingon dito, at pumasok sa kanyang isipan si Raven dahil sa kanyang pag-aalala. At bumalik naman tayo sa loob ng nasusunog na mansyon ng mga Tylan, kung saan habang nasa ikalawang palapag si Baltay at Raven, natanong ng isang sundalo na nasa unang palapag sa kanyang mga kasamahan kung totoo ba na ang kanilang commander ay isang peke. At dagdag pa na natanong nito kung para saan pa ang kanilang ipinaglalaban. At lumipat naman tayo sa pasilyo ng nasusunog na mansyon sa ikalawang palapag, kung saan si Raven at Baltay na sakay ng kanyang alagang demonyong lobo ay naghaharap. At dahil sa mga narinig ni Baltay, labis na pagkagalit ang makikita sa mukha nito kung saan nasambit niya na si Fillmore ay isang walang kwentang puppet. At dahil din dito, nasambit ni Raven na mukhang si Baltay ngayon ay hindi na makakatanggap ng karagdagang tulong. At dagdag pa nito, tapusin na natin ito, Baltay. Kung saan dahil sa mga nasambit ni Raven, si Baltay ay napatitig sa kanya. At habang nakatitig si Baltay kay Raven, napansin nito na ang mga sugat ni Raven ay gumaling. At habang magkaharap silang dalawa sa isa't isa, natanong ni Baltay sa kanyang isipan kung si Raven ba ay may parehong immortal na katawan kagaya ng mga zombies. Subalit, pumasok sa kanyang isipan na ang kapangyarihan na ginagamit ni Raven ay kagaya sa isa sa pinakamalakas na demonyo, ang demonyong tinatawag na Troll King. Kung saan dahil dito, napakagat si Baltay sa kanyang ngipin dahil sa inis at galit. At habang ang dalawa ay patuloy na naghaharap sa ikalawang palapag ng nasusunog na mansyon, natanong ni Baltay kay Raven kung paano nitong nalalaman ang kanyang pangalan at kung sino nga ba talaga siya. At kalmado naman itong sinagot ni Raven na siya ay si Raven Valve. Kung saan naalala nito ang kanyang dating sarili sa nakaraan niyang buhay. At habang nakangiti, muli niyang pinalabas ang kanyang nag-aapoy na kulay asul na aura. Kung saan bigla na lang itong naghugis na malaking pakpak ng isang dragon at kaagad na pinalibutan si Baltay. At dahil sa lakas ng puwersa ng ipinapalabas na aura ni Raven, makikita natin ang labis na pagkabahala ni Baltay kung saan nanlalaki ang kanyang mga mata at siya ay napakagat sa kanyang ngipin. At dahil din sa nakikita pa ni Baltay sa kanyang harapan, napatanong siya sa kanyang isipan kung ano ito.
Ito ay dahil ang nasa kanyang harapan ay ang guwantes at espada ni Raven na unti-unting nag-iiba ng kulay. At ganoon rin pati sa kanyang suot na sapatos. At maging ang kanyang suot na baluti ay unti-unti din na nagiging kulay puti at ginto. At ang kanyang kapa ay naging kulay pula at maging ang buhok nito ay bumalik sa pagiging kulay dilaw. Kung saan makikita natin ngayon ang pag-iibang anyo ni Raven pabalik sa dati, habang patuloy na pinapalabas ang kanyang malakas at matinding aura na naghuhugis ng isang dragon. At siya ay muling nagpakilala kay Baltay kung saan nasambit nito. Ako din ang contractor ng puting dragon, ako si Eren Pendragon. At dahil sa pagbabalik ni Eren, tatawagin na natin muli siyang Eren. At habang sakay ng kanyang alagang demonyong lobo at nakaharap kay Eren na nagpapalabas ngayon ng kanyang malakas at nag-aapoy na kulay asul na dragon aura. May gulat sa mukha ni Baltay na natanong kung ang sinabi nga ba talaga nito na siya ay si Eren Pendragon. Kung saan dahil sa biglang pagpapakilala ni Eren, napatitig si Baltay sa kanya. At habang patuloy na naghaharap ang dalawa sa ikalawang palapag ng nasusunog na mansyon, makikita natin ang labis na inis sa mukha ni Baltay habang ito ay nakatitig kay Eren. At makikita naman natin si Eren ngayon na kalmado lang habang nakatitig pabalik kay Baltay. At pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang agad na pagsugod ni Baltay papunta kay Eren, kung saan agad din na sumugod si Eren papunta sa kanya. At habang sakay ng kanyang alagang demonyong lobo at papalapit kay Eren, iniangat ni Baltay ang kanyang sandatang palakol para magpakawala ng malakas na atake. At habang nagpapakawala naman si Baltay ng atake, makikita natin ang pagkuha ng buwelo ni Eren sa kanyang kamay na may hawak na espada habang siya ay papalapit para din na umatake. Kung saan habang kumukuha siya ng buwelo, inipon nito ang lahat ng kanyang nag-aapoy na asul na aura sa kanyang espada. At makikita natin ang panggigigil sa mukha nito habang siya ay papalapit. Habang si Baltay naman ay napasigaw dahil sa lakas ng kanyang ipinapalabas na atake papunta kay Eren. At bigla na lang tayong may makikitang paglabas ng napakalakas at nangunguryenteng kulay asul na aura. Kung saan makikita natin ang pagkahiwa ng iba't ibang bahagi ng katawan ni Baltay at ng kanyang sandata dahil sa ginawang napakalakas na atake ni Eren gamit ng kanyang nag-aapoy na kulay asul na aura.